Cited in contempt na si suspended Bamban Mayor Alice Guo dahil hindi na naman siya sumipot sa pagdinig sa Senado. Yan ang ulat ni Daniel Banalastas. Hindi umubra sa mga senadora naging dahilan ni suspendidong Bamban Tarlac Mayor Alice Guo matapos itong hindi sumipot sa pagdinig kanina. Matatandaan kahapon, sumulat siya na excuse letter sa mga senador at dinahilan ni Guo ang kanyang physical at mental health. Pero pinunayan ng mga senador kaya nag-move ang mga senador na ipakontempt si Guo. Para sa akin, yung pagbabaliwala nila ng supina, parang pagbabaliwala at pagwawalang respeto sa ating institusyon. I suggest that she be attended by a government doctor para siguro malaman natin ang buong katotohanan. And I think this letter of explanation is totally unacceptable. Therefore, I would like to move that we issue a warrant of arrest against Mayor Guo for her to attend the next hearing kung meron man. I so move, Madam Chair. Sa akin lang, nakakahiya naman po dun sa mga tunay na may mental health condition. I would just like to reiterate, Madam Chair, na seryoso usapin ang mental health at hindi po ito dapat ginagamit na dahilan para magsinungaling. Bukod kay Guo, pinakontempt din ang ilang kaanak niya at ilang personalidad na nadadawit tumano sa Pogo. Kaya naman nagpasya si Hontiveros na magkaroon ng arrest order laban sa mga ito, pero magiging epektibo lang yan kung pipirmahan na ni Senate President Francis Escudero. Habang ilan naman pinasabina ng komite. Si Senator Sherwin Gatchalian may inilabas naman na dokumento hinggil umano sa school record si Guo. Taliwas sa unang sinabi ng alkalde na homeschooled siya. Nag-aral siya sa parehas kong school, sa Grace Christian High School, for grades 1, 2, and 3. Year 2000 to 2003. So, hindi siya homeschool ni Rubilin. Nag-aral mo talaga po siya. And nung natatandaan ko sa school namin, walang farm po doon. Puro building. Samantala, lumutang naman ang pangalan ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa pagdinig nang tinanong ni Senator Hontiveros ang PAGCOR hinggil sa dating cabinet secretary na naglabi daw para sa illegal na pogo. Pero sabi ng PAGCOR, hindi nang muwersa si Roque. Ikatlong linggo po yun ng Hulyo 2023. Tumanggap po yung aking tanggapan ng tawag mula kay dating Secretary Harry Roque. Hindi po siya naman nababuwersa, nakikiusap po siya. At very light po naman ang mga conversation namin. Sa pagkakatrace ko po, 5 times po siya tumawag, plus isang follow-up pa. So lahat-lahat, siyang na beses siya, si dating Sec Roque, nag-follow up sa inyo. Lumabas pa sa pagdinig na ayon kay Hontiveros, konektado umano si Roque sa Lucky South 99, ang Pogo Hub na ni-raid kamakailan. So malinaw po, nakalagay sa legal ng Lucky South 99 si Attorney Harry Roque. Yes ma'am, I confirm po na pinasa po nila yun. Salamat po. Kasi kung tama nga, ito'y taliwas sa kanyang sinabi sa media ng Whirlwind Corporation lang. Unang-una po, punta siya doon sa akin, nagpapatulong. So I assume it was a client-lawyer relationship. Doon po sa dokumentong sinumiti nila, nakalagay po doon Harry Roque, legal group. Si Roque naman dinaan sa Facebook ang tirada sa mga alegasyon sa kanya. Ayon sa dating kalihim, hindi siya naging abogado ng Lucky South. Hindi po ako naglabi sa illegal na pogo. Dahil yung mga panahon ng pinunta ko po, hindi naman po lisensya ang linalakad ko, rescheduling of payment, sa panig po ng isang kumpanya na sinaserbisyuhan nung kilala kong kumpanya na Whirlwind. Hindi ako ang abogado ng Lucky South pagdating sa kanyang mga lisensya. At never ako naging abogado ng Lucky South. Sa gitna ng mga kontrobersiya sa Pogo at kriminalidad, tinanong na ang PAGCOR kung ano na nga ba ang gagawin nila sa mga ito. Gawa po namin ang lahat ng magagawa namin. Sayang din po yung buwis na kikitain ng PAGCOR at gayon din naman ng Bureau of Internal Revenue. Yung po ang posisyon namin sa pagpasal. Pero kung ang magiging desisyon po ng Senado, ng Kongreso, ng Pangulo ng Pilipinas ay totally isa na ito, wala po kami gagawin pagkontra dito. Bukod kay Roque, may isa pang pangalan na lumutang na nauugnay sa dating administrasyon.
At si Michael Yang at si Alan Lim ay malapit sa nakaraang administrasyon. We don't have sufficient knowledge po. At tila, siya din mismo, si Gerald Cruz, ay malapit sa nakaraang presidente. I think, ma'am, nung panahon po ito, nakita na po ito. And yung Sean Wei... Yung naikonekta o naiko-connecta namin ang dating Farmally investigation dito sa kasalukuyang investigasyon laban sa mga POGO is not necessarily a new matter about the Farmally scam, pero mukhang Farmally group ito, same cast of characters. Kinumpirma naman ng Bureau of Immigration na base sa pinakahuling record nila, nasa Pilipinas pa rin si Mayor Alice Guo. Naka-alerto raw sila sakaling magtangka itong lumabas ng bansa. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.